Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Father Felipe L. Pedraja ng Sacred Heart of Jesus Parish, Brookside Hills, Cainta, Rizal. Ngayon tayo ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong ebanghelyo ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kapitulo 6, talata 7 hanggang 13. Sinasabi rito na tinawag ni Jesus ang 12. At ang 12, ito yung 12 apostol. At ito yung kumakatawan sa ating mga leaders ng simbahan, mga obispo at mga pari. No? At sila'y binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. No? Ibig sabihin, ang mga obispo at kami mga pari ay binigyan ng kapangyarihan ito. At meron sa amin na delegated by our bishops o sa mga iba't ibang diocese ng mga exorcists. At sa aming diocese, isa ako sa 11 exorcist ng ating diocese. Actually, yung mga bishops ang exorcist. Kami ay delegated sa function na ito. No? So, 12 kasi tungkol ito sa mga leaders, particularly the bishops. Pero, kapag sinasabi namin tungkol sa mga masasamang espiritu, ang sasabihin nila, nako, na uso pa ba yan? High-tech na tayo ngayon, tapos may demonyo. No? Opo, hindi nawawala sa uso ang demonyo. At ito ay tungkulin iniatas sa mga, sa buong simbahan, and also, para sa solemn exorcism, ay mga obispo and the delegated priest of every diocese. No? At alam nyo, ang openings ng demonic attacks ay kasalanan. Kaya nakaka-atake ang demonyo dahil sa kasalanan. Kaya nga, ang sinabi ng Panginoon, kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. No? So, ang layunin ng exorcism and spiritual liberation ay muling ibalik ang taong nagkasala sa Diyos. Kaya nga, ang exorcism is a ministry of mercy for sinners. No? Naaawa ang Diyos sa mga makasalanan, kaya nga't pinahintulutan niya ang mga demonyo na atakihin ang mga tao na nasa kasalanan. At upang mabalik, sige, hinahayaan ng demonyo. Ngunit, siyempre, ang Diyos may kapangyarihan pa rin palayain ang taong inatake ng demonyo. Ngunit, ang kailangan ay magsisi, sapagkat ang kasalanan ay territory ng demonyo. Upang maging matagumpay ang exorcism and spiritual liberation, ay kailangan yung tao ay nagsisisi ng taos sa puso at nais manumbalik sa Diyos. Sapagkat ngayon, sa ating panahon, ay wala na tayong sense of sin. Lahat ay pwede na. Ang kasalanan ay isa ng karapatan. Karapatan ko magpa-abort. Karapatan ko ang hiwalayan ng asawa. At tayo rin ay may akala natin ay tama yung mga occult activities, yung magpahula, yung yung gumawa ng spirit of the glass, no? Maniwala sa mga pampaswerte, sa pamahiin, no? Sa agimat, no? So yung mga occult activities na ito ay labag sa unang kautusan na I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, from slavery of Egypt. No, you shall not worship any other gods except me. Kapag ginamit natin yung mga bagay na things that are occult, no, tayo ay nagkakaroon ng ibang Diyos. At upang lumaya tayo, hinahayaan niya makatake ang demonyo upang sila na nagkakasala, no, ay mabalik sa Diyos. Exorcism is a ministry of mercy for sinners. Kaya nga, ang pahayag
ng mga namumuno simbahan magsisi ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos.